Hey everyone, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng another 15 items ng basic concepts or ito yung mga basic math or quantitative reasoning para sa NAPOLCOM exam or PNP entrance and qualifying exam. Okay, so bawat slide ay i-post nyo po, try nyo muna nga sagutan bago panoodin yung solution ko. And then, i-comment nyo po yung score nyo out of 15. Okay, so let's start. Number 1, evaluate 15 plus 3 times quantity 8 minus 2 squared divided by 2. So ito ay PEMDAS problem. Sundin lang natin yung rule sa PEMDAS. Maraming nalilito dito sa PEMDAS kasi yung pagkakasulat niya, PEMDAS, una yung multiplication and division tas addition subtraction. Pero actually, ang totoong order niyan, itong M at D, lagyan natin ng parenthesis. Left to right ang M at D. Hindi automatic una yung multiplication. So same order ang MD, ganun din ang addition subtraction, left to right. Okay? So unahin daw natin yung may parenthesis. So may parenthesis, itong 8 minus 2 squared. So yan ang unahin natin. Just copy the rest. 15 plus 3 times quantity 8 minus 2 squared. Sa loob ng parenthesis, PEMDAS pa rin yung susundin natin. So unahin natin itong exponent. Okay? So 8 minus 2 squared, ibig sabihin dalawang 2. So 2 times 2, we have 4. And then divided by 2. Next, simplify natin. Kailangan maubos yung nasa loob ng parenthesis. So evaluate mo na ito. 8 minus 4, so that is 4. Okay, so we have 15 plus 3. 8 minus 4 is 4. And then divided by 2. So ang operation na natin ngayon ay addition. Itong parenthesis, ibig sabihin na to multiplication. And then we have division. So, PEMDAS, okay na tayo sa parenthesis and exponent. MD na tayo, multiplication and division left to right. So, unahin natin itong multiplication ng ibig sabihin itong 3 parenthesis 4. So, we have 15 plus 3 times 4, that is 12, and then divided by 2. Okay? So, divided by 2. So, we have addition and then division. So, unahin natin dapat yung division. Okay? So, we have 15 plus 12 divided by 2, that is 6. Add na lang natin. 15 plus 6, the answer is 21, letter B. Number 2, so fraction, simplify 3/4 plus 5/6 minus 1/2. Kapag tatluhan, ang magandang gamitin dito yung LCD. So kunin natin ang LCD, i-rewrite muna natin. 3/4 plus 5/6 minus 1/2. So kunin natin ang LCD, least common denominator. So 6, 4, 6, and 2. Ang madaling method ng pagkuha ng LCD sa ganitong type ng mga denominators ay kunin lang natin yung multiples ng 6. Yung 6, divisible siya dito sa 2. Okay siya sa 2, pero sa 4 hindi. 6 divided by 4 hindi eksakto. So therefore, kunin natin yung next na multiple ng 6. Ang next na multiple ng 6 ay 12. Yung 12, pwede nang i-divide sa 2, pwedeng i-divide sa 4, syempre sa 6 din, dahil sa 6 nga natin kinuha yon, multiples ng 6. So, ibig sabihin, i-convert natin sa denominator na 12 yung tatlong fraction natin. Okay? Gagawin nating 12 ang denominator natin. Okay, so isa-isahin lang natin, i-divide lang natin itong mga denominators natin dito sa 12. 12 divided by 4, 12 divided by 4, that is 3. Dito ko ilalagay yung 3 sa taas, then i-multiply natin. 3 times 3, that is equal to 9. Next, we have 12 divided by 6. So 12 divided by 6, that is 2. Multiply natin sa numerator, 2 times 5 is 10. And then last, we have 12 divided by 2, that is 6. Multiply to the numerator, 6 times 1, we have 6. So ngayon, i-add lang natin ito, then subtract natin yung 6. 9 plus 10, we have 19. Just copy the denominator, 12 minus 6 over 12. And then finally, we have just subtract, since common na nga, 12 na yung denominator natin. 19 minus 6, we have 13 over 12. So mapapansin natin, 13 over 12 wala sa choices. Itong letter C, ano to 1 and 3 over 12. Hindi yan 13. Nakahiwalay kasi yung 1. So mali ito So wala pa sa choices yung 13 over 12 kasi i-convert natin sa mixed number. Pag kinonvert sa mixed number, ang magiging sagot natin ay letter A. So paano mangyayari yon? Divide lang natin manually. 13 divided by 12, we have 1. 1 times 12 is 12. Pag sinubtract natin, 1. So therefore, 13 over 12 is equal to the quotient, 1, and the remainder, so yan yung bagong numerator natin, 1 over the divisor, or ito yung denominator natin, 12. So 1 and 1, 12, letter A.
Number 3, what is 12.5% of 480? So kapag ganitong percentage problem, may tatlong solution dito. Pero ang sinasuggest ko dito, pinakamagandang gamitin dito, fraction. So kung kabisado nyo na yung fraction, madali na, 12.5%, that is equal to 1/8. Kasi ang ibig sabihin ng pag inisa-isa natin yan, ang 1/2, or magsimula tayo sa 1. Ang 1, equal yan sa 100%. Kapag hinati natin, 1/2, equal yan sa 50%. Pag hinati pa natin yung 50%, magiging 1/4 na yon. 1/4, we have 25%. Pag hinati pa natin yung 25%, magiging na siyang 1/8. Ang 1/8 ay equal sa 12.5%. So, minumultiply lang natin itong denominator natin. Nagsimula tayo sa 1/2, and then dinoble natin yung 2, naging 4. 1/4. Pag dinoble natin yung 4, magiging 1/8. So, tapos hinahati natin yung 100%. So, ang 12.5%, ang equivalent lang yan sa 1/8. So, 12.5% of 480, ibig sabihin ng of ay multiplication. So, ibig sabihin lang yan ay 1/8 times 480. Ito yung pinakamadali. So, 1/8 times 480. So, divide lang natin yan. 1 times 480, 480 lang yan, no? Divided by 8. So, madali nang i-mental, no? 48 divided by 8, eksaktong 6. Kopyahin lang yung 0. The answer is 60, letter B. So, ito yung pinakamadaling way. Pag nag-solve tayo ng ganito, kailangan kabisado nyo yung mga eksaktong fraction. Kagaya ng 12.5%, eksakto lang yan na 1/8. Kapag ginamitan kasi natin ng decimal ito, pag minultiply natin sa decimal, magiging 480, no? I-multiply natin, convert natin sa decimal. Hindi ko sinasuggest itong solution na to, ang haba kasi nito. 12.5% sa decimal, ang gagawin natin, tanggalin yung percent symbol, move ng dalawa. So magiging 125, nandito yung decimal point, may 0 sa harap. O, kita nyo na, ang haba ng pag-multiply nito. Ayoko ng solution na to. Pero pakita na rin natin para sa mga gustong decimal lang gamitin. So, i-distribute lang yung 5. 5 times 0 is 0. 5 times 8, we have 40. 5 times 4 is 20. Plus 4, we have 24. Then next, 2 times 480. So, 2 times 0 is 0. 2 times 8, we have 16. Carry 1. 2 times 4 is 8. Plus 1, we have 9. And then 1 times 480. So, syempre, 480. Then, i-add natin. Bring down 0. 0 plus 0 is 0. 6 plus 4, that is 10. Carry 1. 1, 9, that is 10. 2, 8, another 10. So, we have 20. Then, add 2 plus 4, we have 6. Count the number of decimal places. 1, 2, 3. So, therefore, we have 1, 2, 3. Dito natin ilalagay yung decimal point. 60.30 or simply 60. Same answer, pero tingnan nyo naman yung solution. Napakasimple na itong fraction. Okay? And then the last one is the chop-chop method. Ito, maganda rin gamitin yung chop-chop method. Kapag nagkukuha tayo ng percentage problem, i-chop-chop lang natin yung given natin na rate or yung may percent, 12.5%. Ang 12.5%, pwede natin yang hatiin sa laging 10% kapag nag-chop-chop tayo. 10% tsaka 2.5%. Hatiin natin sa 10% and 2.5%. Kasi yung 10%, bakit 10% hinahati? Ang 10% tinatanggal lang natin yung 0. Lalo na kapag 0 yung dulo. Kasi minumove natin yung decimal point. Move lang natin ito, magiging 48. Tapos, ang 2.5%, di-divide lang natin sa 4 yan. Kasi 10%, 48. Ang 5%, kalahati ng 48, that is equal to, kalahati niya, 24. So, pag hinati natin yung 5%, hatiin natin yung 24, yun na yung 2.5%. 2.5% hatiin natin yung 24, that is 12. Pag inad natin, 48 plus 12, that is equal to 60. Ayun, so kita nyo na, mas madali ang fraction or itong chop-chop method. Kung sanay naman kayo sa division ng multiplication ng decimal, pwede nyo rin gamitin itong pangalawa, pero hindi ko sinasuggest yan, ubos oras kasi yan. Number 4, solve for x. 3x minus 7 equals 5x plus 13. So pag nagsasolve tayo ng x, pinagsasama lang natin sa isang side. Meron tayong 3x sa left, meron tayong 5x sa right. So pagsasamahin natin sa isang side, dito ko na lang isosolve sa 5x para maiwasan na yung negative. Kasi para matanggal tong 3x, subtract tayo ng 3x to both sides. Para makancel na yan, 0 na yan. So copy the rest, negative 7 is equal to 5x minus 3x, we have 2x. Just copy positive 13. Next, kailangan x ang matira dito sa right side natin. Tatanggalin natin si positive 13, lipat natin sa kabila.
Pag nilipad sa kabila, opposite dapat, positive 13, so minus 13 to both sides. 0 na ito, so we have 2x equals negative 7 plus negative 13. Pag dalawang negative, syempre, isipin natin utang ito may utang kang 7 pesos, umutang ka ulit ng 13 pesos, so meron kang total na utang na 20 pesos, utang pa rin yun, kaya negative dapat. Pag kinombine ang dalawang negative, the answer is negative. I-add pero negative pa rin. Then finally, para matira yung x, divide both sides by 2. Cancel na natin yung 2. Therefore, ang value ng x ay negative divided by positive. The answer is negative. 20 divided by 2, that is 10. So the answer is letter A, negative 10. Number 5, the ratio of two numbers is 3:5. If their sum is 240, what is the smaller number? So pag sinabi nating ratio, ibig sabihin yan, itong dalawang number, 3 at 5, nakamultiply sa parehas na number. Hindi natin alam yung parehas na number na yan. So the ratio of two numbers is 3:5. Sabi, ang sum daw nila ay 240. So ang hinahanap natin is smaller number. Siyempre, ang smaller itong 3, ang larger itong 5. So i-multiply natin sa same number kasi nga ratio siya. Gawin nating 3x, ito yung smaller, and then yung larger, gagawin nating 5x. Nakamultiply sa magkaparehas na number. Tapos ang sum daw nila, if they are sum, ibig sabihin addition. Is, ibig sabihin nun equal sign, 240. So ang tinatanong, what is the smaller number? To get the smaller number, kailangan kunin lang natin itong 3x. Yun yung smaller. Pero bago tayo makarating sa 3x, isosolve muna natin yung x. So i-combine lang natin itong dalawa. 3x plus 5x, that is equal to 8x equals 240. Solve for x, divide both sides by 8. Cancel na natin yan. Therefore, ang x ay 24 divided by 8, that is 3. Kopyahin lang yung 0, we have 30. Ang hinahanap natin is smaller number. The smaller number is 3x. So, multiply natin both sides by 3. 3x is equal to 3 times 30. So, that is equal to 3 times 30. The answer is 90. The smaller number is 90. Kapag hinanap naman yung bigger number or yung larger number, yun ay 5x. So, ito yung larger. 5x ay 5 times the value of x is 30. 5 times 30 equals 150. Kapag inad natin, 150 plus 90, eksakto yan, 240. Number 6, so evaluate square root of 144 plus square root of 81 minus 3 cube. So kailangan kabisado nyo lang ito So I suggest kabisaduhin ang mga perfect square, 1 squared hanggang 20. Hanggang 20 squared, kabisaduhin lang. Malaking bagay yan kapag kabisado nyo yan. So ang 144 equal ito sa 12 times 12. 144, that is 12. 12 times 12. Ang 81, syempre, madali itong 81. Less than 10 ito So 9 squared. 9 times 9, that is 81. Ang 3 cube naman, ibig sabihin ng 3 cube, tatlong factor ng base na 3. So ang ibig sabihin niyan ay 3 times 3 times 3. Pwede namang hindi na ilagay sa parenthesis. Tatlong 3, ibig sabihin ng 3 cube. So therefore, ang magiging sagot dito, cancel yung 2 tsaka yung square root, 12 na lang, plus cancel itong dalawa, so 9 na lang, minus 3 times 3, this is 9, times another 3, we have 27. Unahin natin ito, 12 plus 9, that is equal to 21 minus 27. So yung 21, pag binawasan natin ng 27, mas malaki yung 27. So negative ang sagot, kulang pa siya ng 6. 21 bawasan ng 27, so negative 6, letter A. Number 7, a car travels 360 kilometers in 4.5 hours. What is its average speed? So average speed. So kailangan natin ng formula para sa distance. Ang formula ng distance ay rate times time. Yung rate, ito yung average speed. Same yan Rate tsaka speed. Okay? Rate at speed, same lang yan. Pwede tayong gumamit, yung iba gumagamit ng triangle para hindi makalimutan yung madaling makabisado itong distance equals rate times time. Yung rate times time nandito sa ilalim. Ang given natin dito, a car travels 360 kilometers. Dapat sa unit pa lang alam na natin kung ano yung given. Kilometers, unit yan ng distance. So ito yung D. 4.5
hours. So, ito yung time. What is its average speed? Ang hinahanap natin dito ay yung rate. So, rate ang hinahanap, ito yan, rate. Kapag rate ang hinahanap, ang formula natin ay distance divided by time. Kaya nga nasa triangle yan, rate ang hinahanap, ano yung natira, distance nasa taas, time nasa baba. Ibig sabihin, division. Distance over time. Or dito, kapag kabisado nyo itong formula, i-divide lang natin both sides by time or by rate. Pag dinivide both sides by rate, yun na yung formula natin. D over T, cancel yung R. Okay? Or, ano yung hinahanap pala natin dito? Mali pala yung nag-divide natin. Rate yung hinahanap, no? Sa time pala natin i-divide parehas. But sa R ko dinivide. Divide both sides by time. Ayan. Rate, ang value ng rate ay distance over time. Or using this, ayan. Okay, so substitute lang natin. Ang distance ay 360 kilometers. Ang time natin ay 4.5 hours. Ayan, automatic. Ang unit na nito ay kilometer per hour. Tapos, paano ba tayo mag-divide ng decimal? Pag nagdi-divide ng decimal, kailangan yung divisor natin whole number. Gawing whole number ito, move lang ng isa. So, yung 360, nandito yung decimal point, move lang din ng isa. Magiging siyang 3,600 divided by 45. And then, ang unit na niyan ay kilometer per hour. Kagaya na itong mga unit natin dito. Okay, so divide lang manually. 3,600 divided by 45. Sakto ito, no? Ang 45 ay 45 times 2, 90 no? So, yung 360, yan ay eksaktong 8. Pag minultiply natin 8 times 5, that is 40. 8 times 4, 32. Plus 4, 36. Pag sinubtract, eksakto ng 0. So, dahil 0 na itong 0, ilagay lang natin dito sa tapat. The answer is 80 kilometers per hour, letter B. Number 8. If 40% of a number is 160, what is 25% of the same number? So, dalawang solusyon ang gagawin natin dito. Pwede itong ratio and proportion. Pwede rin naman gumamit tayo ng percentage. Okay? So, diyan, hatiin natin dalawang solution. First solution, 40% of a number is 160. Pwede tayong gawan lang ng equation. 40% in decimal, that is 0.40. Okay? Di ba, pag nagko-convert tayo sa decimal, tanggalin lang yan, move ng dalawa. 0.40, same yan sa 0.4. Okay? Of means multiplication. A number, hindi natin alam, lalagyan ko ng n. 0.4 times n is means equal sign, and then we have 160. Okay? The question is, what is 25% of the same number? Kunin muna natin yung n. To get the value of n, divide lang natin both sides by 0.4. Okay? Divide both sides by 0.4, yan na yung value ng n. Dahil decimal ang denominator, move lang natin ng isa. Move natin ng isa, magiging siyang 1,600. Dagdag tayo ng isang 0 dito. 0.4, magiging na siyang 4. Okay? Madali nang i-divide, eksakto. 16 divided by 4, eksaktong 4. Kopyahin lang yung dalawang 0. Ang value ng n ay 400. Ngayon, kunin natin yung 25%. 25% nung same number, 25% ng 400. 25% of 400. So, kung alam niyo yung conversion ng 25%, di ba 1/4 lang ito? 1/4 lang yan kasi ang 100% ay 1. Ang 50%, kalahati, 1/2. Pag hinati natin yung 50%, 25% yan, doblehin natin yung 1/2 and magiging 1/4. Okay? Or 25 over 100, that in lowest term, that is 1/4. So we have 1/4 times 400, that is equal to, hatiin sa 4 yung 400, edi tigwa 100. Letter B ang tamang sagot. Okay, so yan yung first solution. Ginamitan natin ng formula ng percentage or tinransform lang natin sa equation. Another solution, pwede tayong gumamit ng ratio and proportion. Yung 40% daw, ito yung percent natin dito yung percent, dito naman sa kabila yung number. Ang 40% daw nung number ay 160. Ang tinatanong, ilan daw yung 25%? Dito sa tapat ng percent, 25. 25, ano yung value ng n dito? Lalagyan ko ng n. So, napakasimple na to, ratio and proportion lang. So, lagyan lang natin ng over, lagyan ng equal sign, i-cross multiply. Solve the value of n, 40 times n, we have 40n is equal to 25 times 160. Wag mo nang i-multiply, lalaki yung number. Unahin natin yung divide. Divide natin both sides by 40. Therefore, ang cancel na to, ang value ng n ay, cancelin natin itong tigisang 0.
O, tas eksakto na 'to, 16 divided by 4. 16 divided by 4, that is 4. Pag minultiply natin, 25 times 4, that is 100. Same answer. Parehas dito. Okay? So, mas madali yung ratio and proportion. Okay. So, kung naghahanap nga pala kayo ng magandang Napolcom reviewer, ito yung masasuggest ko sa inyo. Ayan, itong dalawang book na ito. Itong isa, medyo may kamahalan kasi maganda yung ano nito hardbound ito. Ano siya, makapal yung cover, pero marami rin namang laman. Pero itong isa, mas maraming laman pa itong isa. Ang problema lang, itong isa ay 2004 edition. Pero yung 2004, same lang din naman yan ng magkakaiba lang sa general info. Yung verbal niyan, yung analytical, yung abstract, yung math, same pa rin yun. Yung pang 2024, pwede pa rin gamitin ngayong 2026. Ang hindi lang updated, syempre, yung general info. Itong isa, updated ang general info nito kasi 2026. So, kung may budget, bilhin nyo po parehas yan. Makakatulong sa inyo yan. Okay? So, diretso na tayo. Number 9. Simplify the expression 2 cubed times 3 squared divided by 4 times 3. Okay, so isolve natin. Yung 2 cube, yung ibig sabihin ng 2 cube, tatlong 2. Yung exponent nagsasabi kung ilang beses mag-a-appear yung base. Yung base na 2. So ibig sabihin tatlong factor 'yon. Ibig sabihin tatlong 2. 2 times 2 times 2. Okay? And then we have times 3 squared. Ito yung exponent square. So ibig sabihin dalawang 3. Tatlong 2, dalawang 3. Naka-multiply na lang sila lahat. And then, i-divide natin sa 4 times 3. Mas maganda dito, cancellation ang gagamitin natin. Itong 4, pwede kong isulat itong 4 na 2 times 2. Tama? Ang 4 ay 2 times 2. So, imbis na 4, gawin ko 2 times 2. Para makita nyo, cancel na lang cancel yung 3, cancel yung tigisang 2, cancel yung tigisang 2. Ano na lang ang natira? Sa denominator, wala nang natira. Natira na lang 2 times 3. So, the answer is letter B, 6. Pag naman minultiply natin, same answer ang kakalabasan yan. Halimbawa, hindi natin kinancel, gusto nyong mag-multiply, same answer pa rin yan. Yung denominator, balik natin sa 4. 4 times 3, that is 12. Ito naman, tatlong 2. 2 cubed, that is 8. And then, dalawang 3, that is 9. Pag minultiply, 8 times 9, 72. So, same answer. 72 divided by 12. Ang 12 times 6, that is equal to 72. 6 na 12. Therefore, 6 pa rin ang sagot natin. Number 10. A jacket is on sale for 1,260 after a 30% discount. What was the original price? So, dalawang solution ulit ang gamitin natin dito. Basta ganitong mga discount, pwede dyan ang ratio and proportion. So, yung una, gamitin natin ng formula para sa original price. So, ang sabi, a jacket is on sale for 1,260 pesos after a 30% discount. So, ibig sabihin, ito yung discounted price. Okay? Discounted price na yan. After ng 30% discount, ito na yung price niya. Ang tinatanong, what was the original price? So, ang formula natin, discounted price is equal to the original price minus the discount. Okay? Tapos, ang discount ay equal sa original price times the discount rate. Ano ba yung discount rate? 30%. Discount rate, lagyan ko na lang ng D. So, ito yung pinaka-formula natin. Discounted price is equal to the original price minus the discount. Okay. So, ngayon, palitan ko na itong original price para isang letter lang. Imbis na OP, gawin ko na lang X. Para isang letter lang. Gawin ko na lang X yung original price. Okay? So, yan. X na lang. So, substitute natin mga given. Yung DP daw, 1,260. Yung X, ito yung sinosolve natin. X minus ang D natin, 30%. To convert 30% sa decimal, equal yan sa 0.30. 0.30 or simply 0.3. Same lang yon. Di ba tanggalin ang percent symbol, tapos move ng dalawa. Kaya 0.30 or 0.3. Okay? So 0.3 na lang siya. Pagpalitin ko ng pwesto, itong D ilalagay ko dito sa yung 0.3, lagay ko sa harapan, tapos X. Ngayon, solve for X. To solve for X, pwede nating isubtract ito. X minus 0.3X, meron po itong invisible na 1. 1 minus 0.3. 1, bawasan natin ng 0.3, magiging 0.7. 0.7x. So we have 1,260. Last, divide both sides by 0.7 para x ang matira.
Divide both sides by 0.7. Cancel na ito. Therefore, ang x natin, pagpalitin ko ng pwesto, ang value ng xi, i-divide natin ito. Pag nagdi-divide, move lang natin ito ng isa, ito move din ng isa kasi decimal yung denominator. So, dagdagan na natin ng isang 0, 1,000, yan, magiging 12,600. Dagdag ng isang 0, sa denominator naman, magiging 7 na lang. Pag dinivide natin, eksakto yan. So, pakita natin yung division manually. 1,260 or isa pang 0 divided by 7. 12 divided by 7 is 1. 1 times 7, that is 7. Subtract, that is 5. Bring down 6, eksakto na. 56 divided by 7, that is 8. 8 times 7, 56. Okay, 0 na. Kopyahin na lang yung dalawang 0. The answer is 1,800, letter B. So, gamit ang formula, ang nasolve natin, 1,800. So, ngayon, pwede natin gamitin yan ng ratio and proportion. So, pwedeng mag-ratio and proportion tayo. Ilalagay ko dito yung percent, tsaka dito yung number na lang. Ito yung peso sign. Okay? So, ang sabi, a jacket is on sale for 1,260. Kapag hinahanap natin yung original price, ibig sabihin, ang original price, lagyan ko ng X, yung original price, dito pala yan, original price yung hinahanap natin. Automatic yung original price, yan yung 100%. Okay? Ganun lagi yun ha. Original price is 100%. Tapos, ano tong 1,260? Yung 1,260 ilagay natin dito sa peso sign. 1,260, yan daw ay 30% discount. Binawasan ng 30. Ibig sabihin, 100 minus 30. E di ang katumbas niyan, 70. Yung 1,260, yan ay 70%. 70% na tong original, 100%. Ngayon, to solve for x, gawin nating fraction. Ayan ang equation natin. Lagyan lang ng fraction bar. Tapos cross-multiply natin. Okay? 70 times x, we have 70x equals 100 times 1,260. Then, last step, divide both sides by 70 at same na yung makukuha nating sagot. Pwede na kasing cancelin itong tigisang 0 dito. Tapos, i-divide natin ito. Pag dinivide yung 126 sa 7, di ba nasolve na natin yung kanina? That is 18. So, matitira, 100 times 18. So, same answer, 1,800. Okay? So, anong gusto niyong solution? Yung formula using the percentage. And then, itong isa naman ay using fraction. Para sa akin, mas madali itong ratio and proportion. Pangalawang solution. Number 11, solve 2/5 of 3/4 of 200. So, multiplication lang yan. Tandaan, ang of ay multiplication. Another of, so multiplication. So, ibig sabihin lang yan, 2/5 times 3/4 times 200. Okay? Unahin natin yung division pag ganito. 200 divided by 4. Ito yung unahin natin. 200 divided by 4. 20 divided by 4. 5 lang yun. No? So, hatiin natin yung 200 sa 4. O, tig-50 tayo. At tapos yung 50, i-divide natin sa 5. Pag dinivide sa 5, 50 divided by 5, that is 10. Okay. So, ano na yung natira? Ang natira na lang ay 2 times 3 times 10. Which is 2 times 3, that is 6. 6 times 10, that is equal to 60. So, the answer is letter B, 60. Number 12, find the value of y if 2 times quantity y minus 5 plus 4 equals 3y minus 12. Okay, so solve for y daw. Dapat y lang ang matira. O, dalawa yung y. Pagko-combine dapat natin yan. Dahil may parenthesis, i-distribute muna natin itong 2. Distribute yung 2. 2 times y, we have 2y. 2 times negative 5, we have negative 10. Just copy plus 4 equals 3y minus 12. Combine muna natin ito. Nasa isang side lang kasi. Negative 10 plus 4. So ano magiging sagot dyan? Meron kang utang na 10 pesos, nagbayad ka ng 4, may utang ka pa. May utang ka pang 6. E di negative. Negative 6. Equals 3y minus 12. Okay, two-step equation na lang ito. Itong 2y, kailangan ilipat natin sa kabila para makancel siya. Minus 2y to both sides. 0 na yan, cancel. Negative 6 equals 3y minus 2y. 3 minus 2 lang yan. 3 minus 2, that is 1. Just copy the y. 1y or simply y na lang. Hindi na kailangang isulat kapag 1. Then minus 12. Last step, dapat y ang matira. Si negative 12, ilipat sa kabilang side. Add 12 to both sides. So, cancel na yan. 0 na yan. Therefore, the value of y is negative 6 plus 12.
may sukle, no? May utang kang 6, nagbayad ka ng 12, o may sukli ka. Kapag sukle, positive dapat. So therefore, ang value ng y ay 6. Anyway, wala namang negative 6 sa choices. So letter C ang tamang sagot. 6. Number 13, convert 0.625 to a fraction in simplest form. Kapag nagko-convert tayo ng decimal, binibilang lang natin yung decimal places. 0.625, we have 1, 2, 3. 3 decimal places, ibig sabihin yan, 3 0 sa denominator, lagyan ng 1 sa harap. Okay, ulitin natin ha. Yung number of decimal place, after decimal point, bilangin nyo kung ilan yung numbers. 1, 2, 3, kaya 3 0, 1,000. Yung 0.625, lagay lang natin sa numerator, 625. Ngayon, kailangan convert sa fraction in simplest form. 625 over 1,000 mala sa choices. Pwede natin itong i-divide sa 125 parehas. Kapag napansin nyo agad, pwedeng i-divide sa 125. Pag hindi nyo agad nakita yung 125, pwede namang uti-uti, by 5 lang. By 5 ng by 5. Tatlong by 5 yan. Ilang 125 meron sa 625? Meron tayong 5. 1,000 divided by 125, that is 8. Therefore, letter A ang tamang sagot. Ulitin natin. Kapag hindi natin nakuha agad yung 125, pwede namang uti-uti. Uti-utiin natin. Divide ko lang muna sa 5. 1,000 hinati sa 5, meron tayong tig to 200. 625 hinati sa 5, mahirap no? I-manual natin. 1 times 5 is 5, subtract we have 1, bring down 2. 12 divided by 5 is 2. 2 times 5 is 10, subtract we have 2, bring down 5. 25 divided by 5 is 5. Okay, 125 over 200. Pwede pa ulit i-divide sa 5. Divide pa ulit sa 5 kasi 5 at 0 yung dulo. Pag hinati natin sa 5 yung 125, 125 divided by 5, that is equal to 2 times 5, we have 10. Subtract, we have 2, bring down 5. 25 divided by 5, 25. Okay? So 25 over 200. Hatiin sa 5 yung 200. Tigma magkano tayo? Tigpo 40 tayo. Finally, 25 over 40, wala pa rin sa choices. So, divide ulit sa 5. Ito yung long method by 5 ng by 5. Pag hindi nyo agad nakuha yung 125. Same answer, 25 divided by 5 is 5. 40 divided by 5 is 8. Yun. 5 over 8 parehas. Number 14, work problem. If 15 workers can finish a job in 8 days, how many days will it take 10 workers to do the same job? So pag ito ay inverse variation, sulat lang natin yung given. 15 workers, W for workers, 15 workers can finish a job in 8 days. Lagyan ko ng D, 8 days. Ang tanong, how many days, ito yung tinatanong, how many days will it take 10 workers to do the same job? Ang keyword dito, same job. Parehas daw yung trabaho. Kapag same rate sila. Kapag parehas yung trabaho, lagyan ko to ng variable imbis na question mark, lagyan ko ng N. Anong mangyayari kapag yung number of workers natin from 15 bumaba, nabawasan? Kapag nabawasan yung magtatrabaho, from 15 workers, nabawasan, naging 10 na lang, anong mangyayari sa number of days? Siyempre, yung number of days, tataas. Kasi umunti yung magtatrabaho. Di ba? Umunti yung magtatrabaho, di sabihin, tataas yung number of days. And base naman sa choices, 10, 12, 14, 16, tataas talaga. Kasi ang mga choices natin, mas mataas lahat. So, ibig sabihin yan, magkabaliktad yung arrow, ang ibig sabihin yan ay inverse. Inverse variation. Pag inverse variation, ang formula natin, yung magkatapat ay imumultiply natin. Tapos equate natin. Kapag direct variation, ang ginagawa kapag direct variation, lalagyan lang natin ng over, tapos equal sign. Ang kaibahan kapag inverse variation, yung magkatapat imumultiply. So we have 15 times 8 equals dito sa magkatapat na kabilang pair natin, 10 times n. Then solve for n, divide lang natin both sides by 10. Okay? Cancel, ayan na yung value ng n. Lowest term muna, divide muna parehas by 5. 15 divided by 5 is 3. 10 divided by 5, that is 2. Tapos yung 8 divided by 2, eksakto. 8 divided by 2, eksaktong 4. So ang natira, 3 times 4. So 3 times 4, the answer is 12. Letter B. Okay, last number.
Number 15. Find the average of the following: 14, 28, 35, 42, and 56. So average, ang average same yan sa mean. Okay? Ang symbol ng mean or ng average ay x bar. Ang symbol na gagamitin natin, summation, yan, sigma. Sigma x over n. Ibig sabihin nito summation. Ito total natin itong limang number. Okay? Total. Total lang ang ibig sabihin yan. Yung summation of x. Total of scores. Ayan, total of scores. Kunwari, scores yan. Yung denominator naman, kaya n, number of scores. Number of, ayan, given scores. Okay? Yung scores, itong lima na to, 1, 2, 3, 4, 5. Yung n naman, kung ilan sila, edi 5. So, bilangin lang natin lahat ito, i-add natin. 14, 28, 35, 42, 56. O, i-add natin. Pag-partnerin natin yung 4 at 6, that is 10. 8 plus 2, another 10. And then we have 25. O, i-add natin to. 1, 2, 3, 4, 5. 15 ang sum nun. Plus 2, we have 17. So, therefore, we have 175 divided by 5. I-manual natin. 175 divided by 5, we have 3. 3 times 5 is 15. Subtract, we have 2. Bring down 5. 25 divided by 5, that is equal to 5. 5 times 5, 25. The answer is letter B, 35. Or another solution ko dito, meron akong tinatawag na may technique ako dito eh. Yung dagdag bawas. Kung alam niyo yung dagdag bawas, hindi na natin kailangan mag-add. Kasi kung mapapansin dito, balance ito eh. 14, 28, 35, 42, 56. Balance yan. Kapag balance, itong 35 agad ang sagot dito kasi mababalance natin siya sa 35. Yung 42, ilan ang sobra sa 35? Sobra siya ng 7. Pag nag-minus 7 tayo sa 42, 35 na ito. Yung binawas natin na 7, i-add ko naman dito sa kabila. 28 plus 7, 35. O di okay na, meron na tayong tatlong 35. Ano ang average ng tatlong 35? 35. Tapos itong 56, ilan ang sobra niya sa 35? Sobra yan ng 21. 6 minus 1, 5. 5 minus 2, 3. Ayun, 35 na rin. Tatlo na yung, apat na yung 35. Yung minus natin na 21, i-add natin dito sa kabila. Kaya dagdag bawas yung tawag dito. Yung minus mo sa kabilang side, ililipat natin dun sa nasa left side. So, eksakto rin. 14 plus 21, 35. O, edi 35 na silang lahat. Kung meron tayong limang 35 na number, ano ang average nun? Dahil pare-parehas, automatic, 35 din ang average nun. So, using dagdag bawas, madaling isolve, 35 ang magiging sagot natin. So, that's it. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa 15 items na pinresent ko sa inyo. Kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang sa video na ito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.